Hindi ko makakalimutan ang gabing iyon. Nagsimulang magtayo ng food business ang pinsan ko at isa sa mga mabenta sa kanila ay yung kanilang special inasal. Dahil hindi ganoon kalaki ang kita ko sa paghahabal-habal, nagpresenta akong maging delivery boy kapag may umorder online. Pumayag naman ang pinsan ko. Pagkalipas ng isang buwan, may bumisitang food vlogger sa pwesto at pagkatapos nun ay dinumog na ng mga tao ang pwesto niya. Nag-hire pa sila ng ekstrang tao dahil walang tigil yung order at 24 hours na silang bukas. Pati online, sunod-sunod din yung umorder ng inasal. Kaya sunod nun ay ginawa na niya akong regular. Kinsenas at katapusan na niya akong pinapasahod. Ang kailangan lang, dapat lagi akong available dahil kapag may nag-order kahit na madaling araw ay kailangan ko itong ihatid. Buwan ng Oktubre nun, hindi ko yun maalis sa isip ko. Mag-aalauna na ng madaling araw at pinikap ko sa pwesto yung isang order ng inasal. Naka-ready na ito at nakasulat na din sa papel yung address na pagdideliveran ko. Isang private school sa Parañaque. Tinype ko ang address sa Google Map at pinaandar ang motor. Kasama ko ang girlfriend kong si Heart sa backride nung gabing yun. Madalas siyang sumama kapag gabi ang delivery, lalo na kapag wala siyang pasok. Takot kasi siyang maiwang mag-isa sa bahay at hirap siyang makatulog. Panggabi din kasi yung pasok niya sa trabaho, kaya sa gabi ay gising na gising siya. Pagdating namin sa address, agad kong napansin ang kakaiba. Hindi naman kalakihan ng school. May 3 palapag lang ito. Ang tansya ko ay may 15 o 20 na classroom lang ito. May maliit na quadrangle at meron itong half court. Madilim ang buong school. Tangi yung ilaw na nanggagaling sa katabing gusali ang nagpapahiram ng ilaw sa ilang bahagi nito. Wala akong makitang ilaw sa mga natatanaw kong classroom. Pati na sa quadrangle ay napakadilim. Wala man lang ni isang bumbilya. Yung sa guard house ay wala ding tao. Pero bahagyang nakaawang ang gate. Kaya pumasok kami sa loob at pinindot ko ang busina ng motor ng 2 beses para malaman ng nag-order na nandito na kami. Pero walang lumabas na tao. Bumusina ako ulit ng 1 beses at nagtao po at sinigaw na delivery pero wala pa rin lumalabas. Uy love, dun yata sila sa taas. Ang turo ni Heart sa 2nd palapag ng school. Nasaan na ba yung guard? Sinundan ko yung tinuro ni Heart. May mahinang ilaw nang galing sa may bintana, katulad sa ilaw ng kandila o lampara. Delivery! Muli kong sinigaw sa direksyon ng silid. Biglang tumilim ang paligid dahil namatay ang makina ng motor. Sa dilim, nakita naming may gumalaw sa itaas. Nakaputi itong belo, katulad sa suot ng mga madre. Mabilis siyang kumaripas mula sa silid na may ilaw papunta sa kabilang silid. Hindi siya tumingin sa amin. Diretso lang ang lakad nito. Nanlamig ang aking pakiramdam at nagsitayuan ang mga balahibo sa aking katawan. Love, nakita mo yun? Nanginginig na tanong ni Heart sa akin. Staying teacher siguro. Tara, akit lang natin. Baka kukuha ng pambayad. Sagot ko sa kanya na pilit tinatago yung panginginig ng aking boses. Catholic school ba ito? Sabi ni Heart. Tumingin-tingin siya sa paligid at pilit na pinapakalmang sarili. Binuksan ko ang motor at tinapat ang headlight sa may gusali. Nagsimula nang sumipa ang tibok sa aking dibdib. Hindi ko maitago ang nararamdaman kong takot. Ramdam ko ang panginginig ng aking laman.
Pero mas may importante akong dapat gawin. Dahil kung magreklamo o umorder na malamig na ang inasal, tiyak, ibabawas ito sa sasahurin ko. Nagdesisyon kaming umakyat. Hindi man gustong sumama ni Hart, ay napilitan ito dahil ayaw niya ring maiwang mag-isa sa baba. Mabilis lang, sabi ko sa kanya. Baka kasi magreklamo at hindi magbayad eh. Bit-bit ko ang plastic bag ng inasal. Ramdam ko pa ang init nito sa kamay ko. Dahan-dahan kaming umakyat ng hagdan. Bawat hakbang, may tunog na nag-e-echo ng malakas sa tahimik na gusali. Pagkarating namin sa itaas, nakita namin ang nakausling puting tela sa may pintuang pinuntahan ng madre kanina. Katulad sa tela ng belong suot-suot niya. Tanging yung kaunting parte lang ng kanyang likod at tagiliran ang nakikita ko. Nakatayo kami ilang metro mula doon. Dahan-dahan kami naglalakad papalapit sa kanya. Ma'am, delivery po. Bakas ang panginginig sa boses ko. Walang sagot, pero may naririnig akong mahinang tunog na nanggagaling doon. Sa bawat hakbang namin, mas lalong bumibilis ang karera ng tibok sa aking dibdib. Gusto kong hilahin si Hart pabalik sa motor at umalis na rito. Pero sayang ang 200 pesos kapag kinaltas sa sahod ko. Sumunod si Hart sa likod ko. Halos dikit na sa likod ko ang katawan niya. Gigil ang paghawak ng kamay niya sa aking damit. Baka nakapangtulog na, bulong ni Hart sa aking batok. Conservative ang mga madre. Baka ayaw magpakita ng mukha. Nasa tapat na kami ng silid na may ilaw kanina. Iilang pulgada na lang ang layo namin. Nang dahan-dahang may lumabas na kamay mula sa gilid ng pinto kung saan nakatayo ang madre. Para lang itong sanga na lumaylay sa puno. Mapusyaw ang kulay ng kanyang balat at sobrang payat ng braso nito. Pero ang kanyang muka ay nanatiling nakatago pa rin at hindi namin makita. Parang may nakabara sa aking lalamunan dahil hirap akong makabuo ng salita. Ma'am, delivery po. Iabot ko na ang plastic bag sa kanyang mga kamay nang biglang nang makarinig kami ng isang malakas na sitsit galing sa ibaba. Parehas kaming napahinto ni Hart at hinanap kung saan nanggaling ang tunog. Sunod ay isang malakas na sigaw mula sa ibaba ang gumulantang sa amin. Napatalon si Hart sa gulat. Napatingin kami sa bandang kaliwa sa may quadrangle. Isang matabang lalaking nakaputing t-shirt at pantalon ang nakatayo doon. May hawak siyang flashlight na nakatutok sa amin. Sa kanyang leeg ay may nakasabit na headphone. Ang ginagawa dyan? Sigaw niya. Delivery po ya. Sagot ko. Dito baba kayo. Walang tao dyan sa taas. Napatingin kami ulit sa pintuan. Nawala ang kamay. Nawala ang tela. Nawala ang madre. Mabilis na umakyat ang lalaki. Sa paglapit niya, doon namin nakilala ang uniforming suot niya. Siya pala ang guard ng school at umorder ng pagkain. Habang papalapit siya, tinuro namin ang pinto at sinabi sa kanyang kaya kami umakyat para ibigay kay sister yung order. Tinignan kaming dalawa ng guard na parang nagtataka. Saan? Diyan po. Sabay turo namin doon sa silid. Tumapat siya sa pintuan at kinuha ang susi. At doon lang namin napansin. Nakasara pala ang pinto. Hindi lang basta nakasara. Nakalak pala ito.
Narinig namin ang tunog ng susi habang iniikot ito ng guard sa doorknob. Binuksan niyang pinto. Tapos ay binuksan lahat ng ilaw. Tumambad sa amin ang maayos na pagkakahanay ng mga bakanting upuan. Pinunta niya din ang mga katabing silid. Nakalak din lahat ng ito. Binuksan niyang ilaw at katulad sa unang kwarto, mga upuan lang ang naroon sa loob. Paano yung si sister kanina? Tanong ni Hart sa akin. Halos pabulong pero narinig pa rin ito ng guard. Napatingin sa amin ito. Anong sister ba yung mga pinagsasabi niyo? Yung madre niya. Diyan po siya pumasok. Napakunot ang noo ng guard. Walang madre dito. Private school to. Hindi Catholic. Wala pong madre na nagtuturo dito. At wala ding stay-in teacher kasi sem break ngayon. Nagsiuwian sa probinsya nila. Ako lang ang tao dito ngayon. Hindi ko kayo narinig. Andun ako sa banyo. Nanlamig ang bato ko. Naramdaman ko din ang lamig sa kamay ni Hart na nakahawak sa braso ko. Kanina pa ba kayo? Tanong ng guard. Kakarating lang po. Umakyat kami kasi nakita nga namin si sister sa taas. Napailing lang ang guard. Hindi niya siniseryoso ang sinasabi namin. Sinabi ng guard, baka hindi kami tumawag ng malakas kaya hindi niya kami narinig. Pero napailing na lang ako na nakita ko yung nakasabit na headphone sa kanyang leeg. Inabot kong order niya at binayaran ako at nagdagdag din ng 20 pesos na tip. Hindi na masama. Habang inaayos ko ang motor, nabaling ulit ang tingin ko sa hallway sa second floor ng school. Doon ko napansin ang isang bagay na hindi ko napansin kanina. Yung silid na tinakbuhan ng madre ay isang matigas na pader. Dahil magkalayo ang bawat pinto ng silid, may isang pinto lang ito kada kwarto. Ang tanging paraan para makalipat mula sa isang silid papunta sa kabila nang hindi dumadaan sa hallway ay kung tumagos siya sa pader. Pati na rin yung pagtayo niya kanina habang nakalaylay ang kanyang kamay ay napaka-imposible dahil walang uwang o harang na matataguan ang kanyang katawan doon. Mula nung gabing yun, hindi na muling sumama sa akin si Hart sa pagdi-deliver. Mas okay na daw siyang matakot basta nasa loob siya ng aming bahay. Isa sa pinaka-inaabangan ko tuwing araw ng mga puso ay hindi romantic date, kundi ang tiyak na malakas na kita. Isa akong full-time delivery rider at kapag February 14, siguradong sunod-sunod ang booking. Mga bouquet, tsokolate, cake, at iba pang kung ano-anong pakulo ng mga magkasintahan ang kadalasang laman ng parcel. Mataas ang surcharge o yung additional fee kapag ganitong araw. Kaya jackpot para sa aming mga delivery rider. 3 taon na rin akong single. Sa totoo lang, sa loob ng 3 taon, na-realize ko na wala namang espesyal sa araw na ito. May nobya ka man o wala. Pero may isang karanasan ako noong unang taon ko na hanggang ngayon ay hindi ko makalimutan. At simula nang naranasan ko iyon, hindi na ako tumatanggap ng malalayong delivery, lalong-lalo na pagsapit ng gabi. Mag-iisang buwan pa lang akong rider noon. Hindi ko pa masyadong kabisado ang app. Nangangapa-ngapa pa sa mga lugar. Pero excited ako dahil sabi sa Facebook group ng mga kapwa kong rider, malakas daw ang kita kapag Valentine's. May mga ilang nagpo-post ng kita nila nung nakaraang taon
At talaga namang nakakaengganyo ang sinahod nila. Kaya pagsapit ng February 14, alas 7 pa lang ng umaga ay nag-online na ako. At tama nga sila, walang pahinga yung notification ng cellphone ko. Puro bouquet, cake, chocolate, stuffed toys, at kung ano-ano pa ang pinapadala sa akin. Halos hindi na ako nakakain sa dami ng nakuha kong booking at hindi ko na namalayan ng oras. Mag-aalas 7 na ng gabi nang makaramdam ako ng gutom. Kaya napagpa siyang mag-offline muna sa app at maghanap ng karinderyang mga kainan. Pagtapos kumain, habang iniinom ko ang soft drinks, gawa na din siguro ng habit o pagbabakasakaling makahanap ng kasabay pa uwi, nag-online ako sa aking delivery app. Mga ilang segundo ay tumunog ang notification para sa available booking. Ang pick-up sa Dangwa, Manila, ang drop-off sa Imus, Cavite. Ang shipping fee ay 500 piso na may kasamang tip na mapupunta sa credit. Napaisip ako. Pupunta rin naman ako kinabukasan sa pinsan ko sa Dasma. Pwede na din siguro akong dumiretso sa kanila ngayong gabi. 2 driver ang nag-join at iilang segundo na lang ang natitira, pero nagbaka sakali akong swipe ang booking at nang ma-refresh ang screen ng app ay hindi ako makapaniwalang napunta sa akin ang booking. Swerte siguro talaga ako ngayong araw. Pagtapos magbayad sa karinderya ay agad akong sumakay sa motor para puntahan ng pick-up. Mga 2 kilometro din ang layo nito mula sa pinagkainan ko. Habang binabaybay ko ang daan papuntang Dangwa, naisip kong medyo ginabi yung hahabol sa Valentine's dahil lang sabi sa app, lagpas 1 oras ang biyahe papunta sa drop-off. Pagdating ko sa Dangwa, tama nga ang hinala ko, 1 bouquet ng bulaklak. Mga puting rosas. Tinanong ko ang tindera kung tama ang address na pagdadalhan. Oo, nakakuha na yan dito. Sagot niya habang nag-aayos ng mga bulaklak sa loob ng kanyang shop. Tumawag ako sa magre-receive. Walang sumasagot. Sinubukan ko ulit tawagan para sabihin na na-pick up ko na at kumpirmahin ang address niya. Para na din hindi niya ako tulugan. Nakatatlong tawag ako pero wala talagang sumasagot. Nag-text ako pero wala pa rin. Tinignan ko ang address niya sa Google Map. Nakapin ito sa isang lugar na katabi ng isang subdivision. Hindi ko masabi kung parte siya ng subdivision dahil walang shop o establishmento malapit sa pinned location. Bigla ako nag-alangan. Naisip kong baka makatulog na magre-receive o baka fake booking o baka may nakaambang sa akin doon at kuhain yung motor ko pati yung kita ko. Pero napatingin ako sa shipping fee, 500 plus tip sa credit. Sayang naman, malaki-laking dagdag ito sa kita. Kaya sabi ko sa sarili ko, bahala na. Kapag nakaramdam ako ng kakaiba, ay doon na lang ako dediretso sa pinsan ko. Tutal, nag-reply naman siya. Nahihintay niya ako para kami makapag-inom. Nag-sign off the cross ako at nagsimulang magbiyahe papuntang Cavite. Lagpas alas 9 na nang makarating ako malapit sa aking destinasyon. Pagdating ko sa main gate ng subdivision, agad akong sinalubong ng katahimikan. Maski mga tunog ng insekto mula sa mga damuhan ay wala kang maririnig. Mahaba ang kalsadang kailangan kong baybayin bago marating ang mga street na magdadala sa akin doon sa drop-off. Wala akong nakita ni isang taong naglalakad o nasalubong na sasakyan
habang nagmamaneho. Bagong bago pa siguro itong subdivision dahil iilan pa lang ang mga bahay na nakatayo dahil marami pang bakanting lote. Nang papalapit na ako sa street ng pagtitiliferan ay medyo dumami na ang bilang ng bahay. May mga nakakasalubong na din akong sasakyan at may mga taong naglalakad. Kaya medyo nakahinga ako ng maluwag dahil alam kong may pwede akong pagtanungan o pag-iwanan ng bulaklak kung sakaling nakatulog na yung magre-receive. Pagkarating sa pinned location, tumapat ito sa isang kulay gray na bahay na may ikalawang palapag. Wala akong makitang ilaw na nanggagaling sa loob. Hindi ko alam kung naharangan lang ng kortina dahil sarado ang mga bintana na nakikita ko. Isa rin sa dahilan ay yung malaking punong halos takpan na ang tapat ng second floor. Hindi naman ako nababahala dahil sa di kalayuan ay mayroong mga tao. Hindi ko masabi kung anong event pero nandoon sila sa may bandang dulo ng street. Karamihan sa kanila ay nakasuot ng puti. Tinawagan ko ulit ang magre-receive. Ring lang ng ring pero walang sumasagot. Tinawagan ko ulit. Ganoon pa rin. Nag-send ako ng chat na nandito na ako pero walang reply. Nagdesisyon akong maghintay ng 10 minuto para sa sagot niya. Kapag wala pa ring sagot paglagpas ng 10 minuto ay iiwan ko lang doon sa bahay kung saan may maraming tao. Makalipas ang 11 minuto ay wala pa ring reply. I-start ko na sana ang motor nang biglang bumukas ang gate ng dahan-dahan. Kasabay ng pagbukas ay yung tunog ng bakal at bisagrang matagal nang hindi nalalangisan. Maingay at nakakarindi sa tenga. Huminto ito at halos kalahati lang ang nakabukas. Kaunting bahagi lang ng bahay ang nakikita ko mula sa aking kinatatayuan. May babaeng sumilip. Nakayuko ito. Ang buhok niya may bangs na halos matakpan na ang kanyang mga mata. Hindi ko makita ng malinaw ang kanyang ekspresyon. Inilabas ko ang bouquet. "Ma'am, delivery po. Pasensya na po ginabi." Hindi siya nagsalita. Umiling lang ang ulo niya. Ibig sabihin siguro ay ipasok ko sa loob ng gate. Pumasok ako at inilagay ang bulaklak sa tabi ng paso. "Okay na po dito, ma'am?" Tinanong ko sa kanya habang nakayuko akong inaayos ang bouquet ng patayo sa tabi ng paso. Pagtingin ko pataas kung nasan siya, ay yung parte ng buhok na lang niya ang naaninag ko dahil nagpunta ito sa likod ng gate, sa parte na hindi ko makita. Hindi ko malaman kung nasan siya banda dahil walang butas sa may bandang paanan yung gate nila. Susubukan ko pa sanang sumilip at sundan kung saan siya pumunta sa likod ng gate para magpaalam. Pero bigla akong naramdaman ang malamig na gumapang mula sa likod ko papuntang batok. Sunod ay biglang umihip ang malamig na simoy ng hangin. Kasabay ng hangin ay may naamoy akong kakaibang masangsang. Amoy na hindi kinaya ng ilong ko. Kaya dali-dali akong lumabas ng gate. Pagtapa ko sa labas ay mabilis na tinulak pasara ang gate. Sa lakas ay naramdaman ko yung tulak ng hangin sa aking likod. Napakamot na lang ako ng ulo at napailing patawid sa aking motorsiklo. Iba't iba lang talaga ang ugali ng mga kasalamuha sa pagdi-deliver. Pero ganoon talaga. Ang importante ay kumita. Pinaandar ko na ang motorsiklo at binaybay ang daan palabas ng subdivision. Sa aking likuran sa bandang dulo, kung nasa ng mga tao ay tuloy pa din sila sa kanilang kaganapan. Tahimik lang ang mga ito. Pagdating ko sa main road, chinek ko ang app. Ito na nga bang kinakatakot ko. Kaya pala pakiramdam ko ay meron akong nakalimutan. Hindi ko pa pala nako-confirm at napicturean yung bouquet na dineliver ko. Napamura ako. Kahit na ayoko, ay kailangan ko na namang bumalik.
Kailangan ko kasing i-complete muna yung delivery bago ako mabayaran. Nag-U-turn ako pabalik at inisip kong mag-confirm na lang malapit doon sa bahay. Pagbalik ko ay may nakaharang na bakal sa daan. Closed. Curfew hours 10 p.m. ang sabi sa karatula. Tinignan ko ang maps. Wala na akong choice kundi umikot ng malayo at dumaan sa kabilang street papunta kung saan naroon ang maraming taong nakaputi kanina. Pagkarating sa street na yun ay nagparada muna ako sa tapat ng maraming tao. Doon ko nalaman na ang bahay palang iyon ay isang multipurpose hall. Nakita kong tarpaulin sa labas. May larawan ng isang babae at may nakalagay na in loving memory sa taas. Lamay pala ang mayroon dito, kaya pala sila lahat nakaputi. Sako pa naman ng 500 metro dito, kaya dito na lang ako magpipicture. Itatapat ko na lang kung nasaan ang bahay. Tinanggal ko yung cellphone sa holder at kinuhanan ng picture yung direksyon ng bahay na pinagdeliveran ko kanina. Delivery completed. Sa wakas, natapos din. Biglang may lalaking lumapit sa akin sa may bandang likod. Delivery? Nakatingin ito sa aking delivery bag. Opo. Nanatili itong nakatayo sa aking gilid na parang may hinihintay. Wala pa rider niyo, sir? Tanong ko sa kanya. Para na din malaman niyang hindi ako ang delivery hinihintay niya. Yung bukay ng bulaklak na puti, hindi ba yun sa'yo? Ikaw si Omar, di ba? Tinignan niya yung cellphone niya at yung plate number ng motor ko. Naguluhan ako. Sir, doon ko po dinala sa bahay na may malaking puno. Sabi ko sa kanya habang nakaturo doon sa direksyon ng bahay na pinagdeliveran ko kanina. Bakit naman doon? Nilagay ko sa note dito sa multipurpose hall. Walang tao doon sa bahay. May pagkainis sa tono ng boses ng lalaki. Sasagot pa sana ako, pero nagmadali itong maglakad papunta doon sa bahay kung saan ko dineliver yung bulaklak kanina. Sir, si ma'am po yung nagbukas ng gate sa akin kanina. Napahinto siya at tumingin sa aking nakakunot ang noo. Sinong ma'am? Ang sabi niya. Kinuha niyang susi sa bulsa. Sinusian ang malaking padlock sa gate. Ang padlock na hindi ko nakita kanina. Sino bang sinasabi mo? Lahat kami nandun kasi yung nakatira dito ay Napahinto siya nang tinulak ang gate pabukas. Yumuko siya at may kinuha. Bago pa niya ipakita sa akin kung ano ito, alam ko na kung ano. Ang bouquet ng bulaklak na i-deliver at nilagay ko doon. Tumingin siya sa akin nang may halong paghihinala. Umakyat ka ba dito? Hindi po, sir. Ang taas-taas po ng bakod ninyo, paano ko maakyat yan ng isang kamay? Hawak ko yung bulaklak. May babae nga pong nag-receive kanina, si ma'am yung may bangs. Natahimik siya sa sinabi ko at hinimas-himas ang kanyang batok. Tumingin siya sa akin, pero ngayon ay wala na yung bakas ng paghihinala. Yung nakatira dito ay kapatid ko. Siya yung nakaburol doon. Lumipat ang tingin niya sa direksyon kung nasa ng multipurpose hall. Parang huminto ang mundo ko. Tanging malalakas na talbog ng puso ko yung nararamdaman ko ng mga sandaling iyon. Bigla akong kinilabutan at muling naramdaman yung malamig na dumampi sa aking likod papunta sa aking batok. Bumalik lang ang lakas ng aking katawan nang marinig ko ang pag-lock ni sir ng bahay. Mabilis ako naglakad kasunod ng lalaki papuntang multipurpose hall. Hindi na ito muli nagsalita hanggang kami makarating doon sa lamay. Ini-start ko ang aking motor. Binuksan ang Google Map at minessage ko ang pinsan ko sa Dasma na on the way na ako. Nung ako'y nag-U-turn at natapat sa bahagi kung saan nakasabit ang tarpaulin, doon ko mas nabasa ang nakasulat at ang larawan ng babae. Babaeng may bangs. Bangs na halos matakpan ang kanyang mga mata. Siya nga.
Siya nga ang nagbukas ng gate sa akin kanina. Hindi ko alam kung paano ako nakapunta nun sa bahay ng pinsan ko. Hindi ako nakapag-focus sa pagdadrive. Sinusundan ko yung mapa, pero parang nakikita ko pa din yung kaling binabaybay ko kanina papunta doon sa pinagdeliveran ko. Minsan naman, yung tunog ng bisagra at baka lang naririnig ko kapag ako'y bumilis ng bahagya at sinalubong ang hangin. Lagpas 12:00 na ako nakarating sa bahay ng pinsan ko. Kinailangan ko pa siyang katukin ng mga ilang minuto dahil nakatulog na ito. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano yung nakita ko nung gabing yon. Hindi ko alam kung bakit ako lang ang nakakita sa kanya. Kung bakit ako, bakit hindi na lang sa kapatid niya. Naalala ko yung naula na yung paghihinala sa akin ni Sir na baka umakyat ako ng bakod. Napalitan ng tingin niya ng pagkadismaya. Para bang inalis ko sa kanya yung pagkakataong makita ulit yung kapatid niya kahit sa huling sandali. Isa na din sigurong aral ito dahil simula noon, hindi na ako tumatanggap ng malayo ang delivery tuwing gabi. Mag-10 na ng gabi nang matapos ko ang huling delivery sa isang liblib na lugar sa Laguna. Ngayon lang ako napadpad sa lugar na ito. Sa totoo lang, hindi ko alam na may ganito palang lugar sa Laguna. Dahil ang alam ko lang ay yung mga sikat na lugar na naririnig ko tulad ng San Pedro, Binyan, Santa Rosa, yung mga sa bungad lang at malapit pa sa Manila. Ibang-iba itong napag-deliveran ko ngayon dahil sa may bandang dulo na ito at probinsya na talaga. 10:00 pa lang pero wala nang tao sa kalsada. Kaunti na lang ang ilaw at ang madilim na palayan sa magkabilang gilid na lang ang natatanaw ko sa daan. Napakalamig ng hangin. Makapal ang suot kong jacket pero ramdam na ramdam ko pa din ang pagdampi nito sa aking balat. Pagod na ako. Buong araw kasi akong nagmamaneho. Nagsimula akong bumiyahe nang hindi pa sumisikat ang araw. Nabilad ako sa araw kaninang tanghali dahil sa matinding traffic. At nang makarating ako dito banda sa Laguna, ay bigla namang umulan. Ramdam ko sa bawat pagpiga ng silinyador ang pagod sa balikat sa likod ko. Halos hindi ko na maramdaman ang aking puwetan dahil sa tagal kong nakaupo at sa dami ng mga baku-bakong daan. Bumibigat ang mga talukap ng mga mata ko. Ilang beses na rin akong napapikit ng matagal sa mga tuwid na bahagi ng highway ng mga ilang segundo. Muli ako nakaidlip pero bigla akong nagulat nang makita ang nakakabulag na ilaw ng paparating na sasakyan. Isang malaking truck, mabilis kong kinabig pa kanan ang manibela ng motor. Kinakalampag ang aking dibdib dahil sa nagwawalang kabog ng aking puso. Himala na lang na hindi ako naihi sa aking pantalon. Kinapa ko ang aking katawan kahit na hindi naman ako natamaan ng truck. Tinignan ko ang aking motor kahit hindi naman ito nahagip. Napabuntong hininga ako ng malalim. Unti-unting nanumbalik sa normal ang pagtibok ng aking puso. Muntik na muntik, banggit ko sa sarili. Pagkatapos ay tumingin doon sa kabilang daan. Hindi man lang huminto yung truck. Siguro kung di ako nagising, tuloy-tuloy pa din yun. Bago ako umandar, pinuksan kong Bluetooth headset ng helmet ko. Konektado ito sa aking cellphone. Nagpatugtog ako ng playlist kong pampagising at nagsimulang paandarin ng motor. Habang tumutugtog ang kanta sa headset, mas lalong gumaan ang pakiramdam ko. Habang papalayo ko ng papalayo, ay tuluyan ko nang nakalimutan ang insidente kanina. Hanggang sa biglang,
Huminto ang tugtog sa aking headset. Kasunod nun ay may mahinang static akong narinig at isang tuloy-tuloy na beep. Automatic kapag ganito, agad kong inisip na may tumatawag sa akin. Kaya ang ginawa ko ay pinindot ang buton sa gilid ng aking helmet. Baka may problema sa huling item na dineliver ko. Baka may naiwan. O baka nagkapalit yung item na nahatid ko kanina. Mabilis kong iniscroll ang notification sa phone ko. Pero wala akong makitang may kausap ako ngayon kahit napindot ko ang buton. Baka naibaba nung tumawag sa akin ang naisip ko. Sinubukan kong alalahanin yung huli kong item na dineliver. Dokumento lang naman yun at selyado. At wala rin namang naiwan sa delivery bag ko nung chinek ko ito kanina. Habang inaalala ko yung ibang booking ko kanina, biglang may huminga sa loob ng helmet ko, sa speaker ng headset ko. Kuya, mahinang sabi ng boses. Pagtapos ay tuloy pa din ito sa paghinga ng malalim. Paghinga na parang naghihingalo. Napabagal ako ng takbo nang hindi ko namamalayan. Kuya, tulong. Lalaking boses. May mahinang tunog ng paghikbi sa pagitan ng kanyang mga salita. At sa background ng kanyang mensahe ay may kasamang static na parang sirang signal sa radyo. Inilit kong manatiling kalmado. Sino to? Tanging yung static at mahinang paghikbi lang ang naririnig ko sa kabilang linya. Pagkatapos, naaksidente ako. Hindi ako makagalaw. Tulungan mo kami. Naramdaman kong tumulo ang pawis sa aking leeg kahit na napakalamig. Aksidente? Saan? Saan kayo? Sagot ko sa kanya. Diretso ka lang. May sirang waiting shed sa kanan. Doon ako, sa may bandang loob. Nanikip ang dibdib ko dahil ilang segundo lang ang lumipas. Nandun nga ang waiting shed. Mukhang luma na ito at hindi nagagamit dahil halos matabunan na ito ng mga damo. Napahigpit ang hawak ko sa manibela. May nagsasabi sa isip kong huwag tumuloy, pero mas nangibabaw sa akin na paano kung ako naman ang nasa sitwasyon niya at walang gustong tumulong sa akin. Kaya nagpasya akong tumuloy at nagdasal habang sinusunod ang kanyang sinasabi. Lumiko ka sa kaliwa pagkatapos ng tulay. Sabi ng boses. Mas mahina na ito ngayon. Bilis. Mas lumalamig na. Binuksan ko ang Google Map. Walang kakaliwaan. Blanko ang bahaging ito sa mapa. Hello? Walang tulay dito. Sabi ko. Meron. Mas mababa ang tono ng boses niya ngayon. Nasa loob. May kakaibang bigat sa paraan ng pagsasalita niya. Hindi na siya yung tunog ng takot na narinig ko kanina. Wala na yung hikbi at wala na yung panginginig. Lumiko ako at unti-unting nagbago ang daan. Mula sa sementadong daan ay naging lupang lubak-lubak ito. Ang lugar ay hindi na inaabot ng ilaw mula sa poste sa main road. Tanging headlight ko lang ngayon ang nag-iilaw sa aking madadaanan. Nagulat ako nang madaanan ko ang isang lubak na nagpayugiyog sa aking motor. Ngunit pagtapos ng mataas na lubak, ay biglang naging maganda ang daan. Naging patag at walang baku-bakong aspalto. Bilisan mo, baka hindi. Bakit? Tanong ko sa kanya. Lumalamig na. Hindi ko din maipaliwanag kung bakit ako sumunod. Siguro
dahil iniisip kong may totoong taong naghihintay ng tulong. Alam ko ang pakiramdam ng mas stranded ng gabi dahil nangyari na rin sa akin ito nung bata-bata pa ako at lagi akong nag-long ride. Pero naisip ko rin na baka may masamang intensyon din ito at may kakuntsaba at pagnakawan lang ako. Kung ano-ano nang pumapasok sa isip ko habang nagpapatakbo at hinihintay ang susunod na sasabihin ng boses. Piniga ko ang throttle. Ang paligid ay balot sa dilim. Napansin kong hindi gumagalaw ang oras sa cellphone ko. 10:47 PM. Parehas ng oras nung tinignan ko yung daan na wala sa Google Maps. Nasa daang ito, pero 10:47 pa rin. Baka naglolo ko lang siguro ang cellphone ko. Sinubukan kong pindutin ang screen. Hindi ito nagre-respond. Pulado ang signal bar at yung battery. Malapit ka na, kuya. Nagsitayuan ng balahibo sa aking katawan pagkatapos bumulong yung boses sa aking headset. Mas malinaw na ito ngayon at ramdam na ramdam ko ang hanging dumampi sa aking tenga mula sa kanyang bibig. Para bang katabi ko na siya. Bigla ako nakaramdam na parang may bigat sa upuan sa likod ko. Parang may nakasakay sa aking back ride. Mabilis kong sinipat ito sa aking gilid pero wala. Wala akong sakay na pasahero sa likod. Pinilit kong huwag lumingon sa aking side mirror. Diniretso ko lang ang aking tingin hanggang sa kung nasaan naabot ng ilaw ng aking motor. Sa gilid ko ay balot na balot ito ng kadiliman. Hindi ko na masabi kung may mga halaman o may mga bahay sa gilid. Para bang binalutan ng itim na kortina ang bahagi ng daan na hindi inaabot ng aking ilaw. Dire-diretso lang. Muling nagsalita ang boses. May kakaibang pakiramdam sa sikmura ko. Parang may mali sa hangin. Piniga ko pa ang silinyador at tinignan ang speedometer. 90 km/h. 95. 100. Diretso pa, kuya. Nandito ako. Ang sabi ng boses na para bang kinontrol nito ang pagpiga ng silinyador dahil mas lalo ko pang pinihit ito ng pinihit. 100 km/h. Ang basa ko sa aking speedometer. Binalik ko ang tingin sa daan at doon ko nakita wala ng kalsada sa unahan. Wala na akong maaninag na asfalto dahil dito na nagtatapos ang kalsada. Ang motor ko ay dire-diretso ang takbo papunta sa isang malalim na bangin. Masyado na akong malapit sa hangganan. Buong lakas kong piniga ang preno. Ang gulong ko ay ngumingit-ngit sa pagpupumilit na huminto dahil sa matulin kong pagtakbo. Ramdam ko ang pag-angat sa may bandang likuran ng aking motor. 1 segundo, 2, 3, 4, 5, 6. Huminto ang aking motor. Isang dangkal na lang at tuluyan na akong mahuhulog sa bangin. Hindi ako makahinga. Nagsimulang manikip ang aking dibdib. Parang may sumasakal sa aking lalamunan. Nanatili ako nakatayo at hawak ang manibela ng aking motor. Hindi ko maigalaw ang aking katawan palayo sa bangin. Mas lalong dumilim ang kalangitan nang matabunan ang buwan ng makakapal na ulap. Pansamantala itong naglaho kasabay ng liwanag. Ngunit nang nakalagpas ang mga ulap ay nanumbalik ulit ang kapirasong liwanag at inabot nito ang dilim ng bangin. Hindi ko mapigilang yumuko at maiging tinitigan kung ano ang naroon. Sa ibaba ng bangin, may tinamaan ng liwanag ng buwan.
isang wasak-wasak na motor. Lasog-lasog ito, gawa ng impact ng pagkahulog. At sa tabi nito, nakasabit sa sanga ng maliit na puno ay ang pamilyar na logo. Katulad sa logo ng delivery jacket na suot ko. Patuloy kong nilibot ang paningin, umaasang may gagalaw o sisigaw para humingi ng tulong. Pero nang mas ininspeksyon kong titigan ng wasak na motorsiklo at ang damit, base sa kupas at dumi, ay parang matagal na itong nandoon sa bangin. Konti na lang, kuya. Diretso ka pa. Dahan-dahang nagsalita ang boses sa loob ng aking helmet. Walang panginginig, walang emosyon. Nanlamig ang aking katawan. Muntik na akong umabante sa bangin dahil nanlambot ang aking mga tuhod. Diretso pa. Diretso ka pa. Diretso pa. Sabay-sabay ang boses, iba-ibang lakas, parang galing sa iba't ibang tao. Sabay-sabay silang kumukumbinsi sa akin na dumiretso sa bangin. Bigla akong naramdaman na parang may humawak sa balikat ko mula sa likod. Tinanggal ko agad ang helmet ko at inihagi sa lupa. Nagpagulong-gulong ito doon pabalik sa daang aspalto. Mabilis kong itinulak pa atras ang aking motor at pinuntahan ang hinintuan ng aking helmet. Tinignan ko ang cellphone ko. In-off ko ang Bluetooth at in-off ko ang Wi-Fi. Chinek ko ang call log pero wala namang record ng tumawag. 10:47 PM pa rin ang oras. Pinilas ko ang headset, nakadikit sa loob ng aking helmet, pati na din ang buton sa gilid nito. Itinago ko ito sa compartment sa ilalim ng upuan ng motor. Patuloy pa rin ang malakas na pagkabog ng aking puso. Pero nilabanan ko ito at mabilis na pinaandar ang motor. Nakailang padyak ako sa kickstart bago ko ito napaandar. Habang tumatakbo ang motor, ay nagsimula akong magdasal. Hindi ko alam kung paano ako nakabalik sa highway. Hindi ko alam kung gaano kalayo ang tinakbo ko bago marating yon. Pagdating ko sa may ilaw na bahagi ng kalsada, biglang gumalaw ang oras sa cellphone ko. 1:48 AM. Nag-refresh din ang aking current location sa aking Google Map. Tuloy-tuloy akong nagpatakbo hanggang sa nakarating ako sa Alabang. Mas naging panatag ako dahil mas busy ang lugar at maraming tao. Huminto muna ako sa tapat ng convenience store at uminom ng tubig. Diretso ka lang, kuya, sabi ng boses. Agad akong kinilabutan sa aking narinig. Dahan-dahan akong lumingon sa aking likuran kung saan nanggaling ang boses. Para akong nabunutan ng tinik nang malaman kung saan ito nanggaling. Sa pasahero ng isang MC taxi rider. Hindi ko mapigilang matawa. Hindi na siguro ulit ako kukuha ng booking, lalo na paggabi, papunta sa isang liblib na lugar sa Laguna. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng delivery. Mag-aalas 8 na ng gabi noon at umuulan ng kaunti. Nagpa siya akong mag-order ng chicken, burger at fries para sa aking hapunan sa isang food delivery app. Madalas ko itong gawin. Alam kong hindi healthy, pero hindi kasi ako maalam magluto at takot ako sa tumatalsik na mantika. Sa app na ito, minsan makikita mo pangalan ng magdi-deliver, minsan naman ay hindi. Yung nag-pick up ng order ko ay walang pangalan. Ang sabi lang sa app ay rider, picked up your order. Pagkalipas ng 20 minutes, may pumindot ng doorbell sa labas. Chinek ko ang CCTV sa labas.
Isang lalaking naka-uniform ng delivery rider. Mas lumakas na sa ambon ng pag-ulan, pero walang suot na kapote ang rider. Mabilis akong lumabas para kuhain ang deliver. Pagkabukas ng gate, ay sumaktong tumapat sa akin ang mukha ng rider. Halos ilang pulgada lang ang layo nito sa aking mukha. Agad akong umatras, nakaramdam ng pagkahiya. Nagsorry ako sa kanya at tinanong kung magkano ang babayaran ko. Nakatitig lang sa akin ito na para bang gulong-gulo. Bahagyang nakabukas ang kanyang bibig. Kitang-kita ko ang kanyang naninilaw na ngipin. Titig na titig siya sa akin habang patuloy ang pagpatak ng ulan sa kanyang muka. Kuya, magkano po? Para bang may community sa kanya sa tanong ko. Mabilis nitong kinuha ang paper bag sa loob ng kanyang delivery bag. Inabot niya sa akin ito. Hawak ng dalawa niyang kamay na nakayuko. Katulad sa mga nakikita kong ginagawa ng Japanese kapag nagbabaw. Kinuha ko ang paper bag at tinanong ko siya ulit. Kuya, magkano po? Mabilis siyang bumalik sa kanyang motor. May hinahanap siya sa loob ng delivery bag. Ilang segundong itinagal bago siya nagmadaling bumalik sa kinatatayuan ko. May hawak-hawak siya sa kanyang kamay at biglang inilapit ito sa paper bag. Resibo, ang sabi ng rider. Bayad na po yan, thank you. Pagtapos, ay mabilis siyang nagkandirit pabalik sa kanyang motor. Nagsenyas pa siya noon ng kamay. Yung katulad ng ekspresyon kapag tuwang-tuwa ka kasi tama yung sagot mo o kaya naman kapag nanalo ka ng premyo. Pumasok ako sa loob at binuksan ang order ko. Chinek ko ang lahat ng pagkain kung nakaselyo at walang natapon. Secured naman ang lahat. Hindi naman ito nabasa o nalamog. Sunod kong kinuha, pinadagdag kong sauce. At napansin kong sa tabi nito ay may nakalukot na papel. Ang resibo. Kinuha ko ito at tinignan ang item na nakalista at ang natanggap ko. Kompleto naman ang lahat. Tinignan ko yung method of payment. Cash on delivery. Naguluhan ako sa nakita. Nagkamali siguro yung rider na nag-deliver. Nireport ko ito sa customer support dahil baka sa rider maibawas yung dapat na ibabayad ko dito sa pagkain. Naka-charge kasi yung cellphone ko kanina kaya hindi ko na-confirm kung COD o nabayaran ko na. Madalas din kasi akong mag-online payment, lalo na kung nagmamadali ako. Kaya kampante ako sa sinabi ni rider kanina at wala naman sigurong rider ang magkakamali dahil nakasalalay doon yung kita nila. Pagkatapos kong masubmit ang report ay may 5 star na lumabas sa screen. Nanghihingi ito ng rating sa aking last order pati na din doon sa rider na nag-deliver. Pinindot ko ang pang 5 star dahil mukhang mabait naman yung rider kanina. Itinabi ko yung resibo para kung sakaling hingiin ng customer support pag nag-reply. Habang tinidiklop ko ito ay may nakita akong nakasulat sa likod. Binasa ko ito dahil iba ito sa kadalasang pirma na nakikita ko sa mga resibo. Isa itong salita. Pabida. 3 beses ko itong inulit basahin bago ko naintindihan. Yung sulat kasi ay parang kinalaykay ng manok. Napakunot ang aking noo. Naisip kong baka nagbibiroan yung mga crew doon sa fast food na inorderan ko kanina. Nakalimutan siguro nilang burahin ito sa likod ng resibo. Pero sa likod ng isip ko, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaunting kaba. Kaya naglakad ako sa may pinto para i-check na nakalak ang deadbolt. Kinabukasan, naka-work from home ako noon at abala sa mga gawaing pinapatapos sa akin. Nang multitask ako habang sinusuri yung mga dokumento sa aking laptop ay nagtitingin-tingin na din ako ng orderin ko para sa aking hapunan.
Sarado yung isa ko pang pinag-orderan. Kaya sa parehas na store na pinag-orderan ko kahapon, ako pumili. Nag-try naman ako ng ibang meal, palabok at tuna pie. Binayaran ko na ito online dahil hindi aabot ang cash ko at ako'y nagmamadali. Pinindot ko ang place order at binalikan ang ginagawa ko sa computer. Mas dumami yung dumating sa aking documents dahil mali-mali yung ginawa ng isang empleyadong naka-leave noon. Tutok na tutok ako sa computer screen dahil iniingatan kong hindi magkamali dahil baka ipaulit na naman sa akin ito. Maya-maya ay narinig ko ang pagkalam ng aking sikmura. Hindi pa pala ako kumakain. Tumingin ako sa cellphone, bigla akong naalala yung in-order ko. Binuksan ko ang app at halos 1 oras na mula nang pinick up ito ng rider. Chinek ko kung nasa na siya sa map. Nakahinto siya sa may street malapit sa amin. Busy siguro ang store sa dami kaya natagalan o nag-double book ang rider. Yun ang naisip ko. Hinayaan kong naka-on ang app para makita kung papalapit na siya. Binalikan ko yung tinatapos kong document sa computer habang inihintay ito. Lumipas ang ilang minuto at muli binalikan ko ang app pero naroon pa rin siya nakahinto sa parehas na street kanina. Chinat ko ang rider sa app. "Kuya, asan na po kayo?" ang sabi ko. Nagsimula akong mag-type ng kasunod na message. Bago ko pa man ito masend, ay may pumindot ng doorbell. Mabilis akong tumayo at naglakad papalabas ng pintuan. Agad kong binuksan ang gate para salubungin ang rider. Ngunit sa unang sulyap, ay may kakaiba. Napahinto ako dahil walang tao. Tanging ang paper bag lang ang nakalapag sa tapat ng gate. Sigurado akong hindi ko pinili ang option na iwanan ito sa labas dahil maraming asong gala sa kalye namin. Tumitingin ako sa paligid para hanapin ang rider pero wala siya roon, pati ang kanyang motor. Tahimik ang kalye. Tanging yung isang solar light lang na poste ang nagpapailaw rito sa street. Napatingin ako sa bandang dulo kung saan karaniwang dumaraan papalabas ang mga sasakyan. At doon ko napansin ang isang anino. Sa ikapitong bahay mula sa amin ay may tolda. Tolda na ginagamit ng nagpaparada ng sasakyan sa tapat ng bahay. Pero ngayon, walang nakaparadang sasakyan doon. Sa ilalim ng tolda ay may nakatayong tao. Hindi ko masabi kung lalaki o babae dahil naka-helmet ito. Nakatingin sa aking direksyon. Nakatayo lang siya. Para ba siyang estatwa? Dahil hindi mo masabi kung humihinga pa ba ito. Isasara ko na sana ang gate nang bigla itong sumipol. Isang mahaba at sinundan ng maiksing sipol. Tuloy-tuloy ito na parang nangaasar. Parang may kumawag sa aking gulugod. Bigla kong naalala yung tindig ng kanyang pangangatawan. Parang katulad doon sa nag-deliver sa akin kahapon. Pero hindi ko sigurado dahil hindi ko makita ng malapitan. Inisip ko na lang na baka may delivery din doon sa bahay sa may tolda. At yung sipol ay galing sa ibang tao na baka tumatawag sa aso. Mabilis kong nilakang gate. Nagpatuloy pa rin ang pagsipol. Pero sinubukan ko itong hindi pansinin at pumasok na lang sa loob. Nila ko ang deadbolt at nagtungo sa lamesa para i-check ang dineliver na pagkain. Mukhang maayos naman ito at selyado pa rin. Tinignan ko yung lista sa resibo. Tama naman yung na-receive ko na order. Chinek ko yung likod ng resibo sa pagmamakasakaling
May naiwanan na naman na sulat yung store. At hindi nga ako nagkamali. Mas maayos na ang sulat ngayon. At ang sabi, sip-sip ka. At may isang mahabang mura at masasakit na salita pang kasama. Medyo naguluhan ako sa aking nabasa. Napagdiskitahan na naman ba yung resibo ko ng mga crew sa store? Nireport ko ito sa app, pati na din yung pag-iwan sa labas ng gate kahit hindi ko ito ni-request. Muli, ay lumabas yung rating sa screen. Nagbigay ako ng 1 star. Bago ko i-close ang app, ay nakita kong may picture katabi ng salitang delivered. Klinik ko ito. Dahan-dahang nag-load ang picture sa screen at nang makumpleto, kinailangan kong taasan ng brightness at titigan ito ng maigi dahil hindi maganda ang quality ng picture. Naroon sa picture ay ako na nakatayo sa labas ng gate, nakatitig sa kumuha ng litrato. Nagsimula akong pagpawisan ng malamig. Yung lalaki nga kaninang nakatayo sa tolda ang nag-deliver. Pero bakit siya nakatayo lang doon? Hindi kumuhay o nagsalita man lang. Baka siguro may deliver pa siyang sunod kaya nagmamadali. Ang weirdo pero isiniwalang bahala ko na lang ito at bumalik sa aking pagtatrabaho habang kinakain ko yung palabok at tuna pie. Hindi ko na maalala kung anong oras ako natapos sa trabaho pero late na ako nakatulog. Sa sobrang pagod ay bagsak agad ako paglapat ng ulo ko sa unan. Bigla akong nagising sa sunod-sunod na malalakas na tunog na aking naririnig. Una, inakala kong panaginip ko lang pero nang minulat ko ang aking mga mata, doon ko na siguro totoo ko itong naririnig. Isang malinaw na tunog ng doorbell. Napakunto ko lang noo, tinitigan ng aking relos. Alauna, ang sabi dito. Napatalon ako sa higaan at nagmadaling maglakad papunta sa aking computer. Mabilis ko itong binuksan, umaasang makakaabot pa ako sa meeting namin. Habang naglo-loading ang computer ko, napatingin ako sa bintana at nakita kong madilim pa sa labas. Doon ay napabuntong hininga ako at natawa sa sarili. Alauna pala ng gabi, hindi alauna ng tanghali. Gabi pa rin pala. Pinatay ko ulit ang computer at naglakad pabalik ng kwarto. Habang naglalakad, ay biglang naalala ko yung doorbell. Nawala sa isip ko ito kanina dahil bigla itong huminto yung tumakbo ako papunta sa computer. Bumalik ako at sumilip sa may bintana. Walang tao. Tinignan ko yung CCTV sa aking cellphone. Nangingitim ang paligid sa screen. Tanging ilaw lang mula sa poste sa kalsada ang nagbibigay liwanag sa gate. Walang tao o mga batang nakatambay sa paligid. Pero habang nakatitig ako sa screen, may narinig akong tunog mula sa malayo. Isang motor. Papalakas ng papalakas ang andar nito hanggang sa dumaan ito sa tapat ng gate. Nakasakay sa motor ay isang rider na nakasuot ng pamilyar na uniform. Mabagal ang andar nito at nang saktong dumaan sa gate ay humarap siya kung nasaan ang camera. Sa pagtapat niya, automatic na umilaw ang CCTV at doon ko malinaw na nakita ang pamilyar na mukhang nakatitig at bahagyang nakabukas ang kanyang bibig. Napayakap ako sa sarili ko. Siya yung rider nung nakarang araw. Nakaramdam ako ng kaunting kaba sa dibdib ko at ako'y napalunok kahit na nanunuyot ang aking lalamunan. Baka naman nagkataon lang. Marami din namang umu-order dito. Baka hindi siya. Pero kinabukasan, mga bandang 3:00 ng hapon, habang ako'y naliligo, sunod-sunod ng pagpindot sa doorbell. Mabilis akong nagbanlaw, kinuha ang cellphone at chinek ang CCTV.
Sa labas ng gate ay walang tao. Bigla ding huminto ang tunog ng doorbell nung chinek ko ang camera. Ilang segundo kong minanmanan ang CCTV para mahuli ang gumagawa noon. Pero wala akong taong nakitang lumapit. Isang motor lang ang dumaan at mabagal ang patakbo palabas ng street. Bigla akong kinilabutan nung nakita ko yung suot ng rider. Isang delivery rider uniform, katulad sa suot nung weirdong rider na naghatid dito. Unti-unti, nagsimulang magdugtong ang mga bagay sa isip ko. Yung lalaking naka-helmet na nakatayo sa tolda, yung sipol nung gabi, yung malabong litrato kung kuha niya, yung motor na palaging dumadaan. Ngayon, lumakas ang kutob kong magkakakonekta ang mga ito. Isang hapon, pag uwi ko galing sa grocery, may nakita akong paper bag sa loob pagpasok ko ng gate. Napahinto ako sa aking kinatatayuan. Sigurado akong isinara ko ang gate ng maigi kanina bago ako umalis. May maliit na siwang sa gilid ng bakod kung saan kasya ang kamay ng bata. Pero hindi ito sapat para maipasok ang isang buong paper bag. May maliit na siwang sa gilid ng bakod kung saan kasya ang kamay ng bata, pero hindi ito sapat para maipasok ang isang buong paper bag. Nilapitan ko iyon. May marka ng mantika sa ilalim ito. Nanlamig ang likod ko. Dahan-dahan kong binuksan ang bag. Bumungad sa akin ang amoy na halos ikasuka ko. Panis na pinaghalo-halong pagkain. May burger na inaamag ng tinapay at kulay berde na ang gilid. May kanin na buwaghag pero may itim na itong batik-batik. May spaghetti na parang ilang araw nang nakabilad. Malapot na ito at sobrang baho. May tuna pay na nangingitim na wasak na parang tinapak-tapakan. Yung pritong manok ay buo pa pero pinamumugaran na ng uod ang laman. Parang sinadya ang pagkakaayos sa mga ito. Para bang katulad kapag nag-order ka ng pagkain. Sa labas ng paper bag ay nakadikit ang resibo. Kinuha ko ito para malaman kung saan galing, pero sinulatan ng pentel yung pangalan ng store. Tinignan ko ang likod ng resibo. Gamit ang malaking letra na halos masakop na ang buong papel ay may nakasulat sa pulang tinta. Sumbongero. Napaupo ako sa sahig ng garahe. Pakiramdam ko, nasusuka ako pero walang kakayahan mailabas ang laman ng aking tiyan. Nanginginig ang mga daliri ko habang tinatapon ko ang bag sa basurahan. Nagsimula na akong makaramdam ng matinding takot na lumabas ng bahay. Isang gabi, habang sinusubukan kong aliwin ang sarili sa panonood ng TV, ay may bigla akong narinig na tunog. Katulad ng pagtama ng isang matigas na bagay sa yero. Nilakasan ko ang volume ng TV. Muli, mayroon na namang malakas na tunog akong narinig. Ngayon, mas malapit na ito sa akin. Napatingin ako sa kisame at paglipas ng ilang segundo, sunod-sunod, parang may bumabagsak na maliliit na bagay sa yero. Tumakbo ko sa likuran ng bahay at sumilip sa bintana. Walang tao, pero may gumulong pababa sa bubong at nahulog sa lupa. Isang bato. Sumunod pa ang isa. Hindi malalaki, pero sapat para gumawa ng malakas na tunog sa bubong. Sinara ko lahat ng bintana at nagdial sa cellphone. Naisip kong tumawag sa barangay, pero baka hindi nila ako seryosohin kapag nagsumbong ako. Sunod kong sinubukang i-message ang pinsan kong nakatirang malapit sa akin. Sumagot ito kaagad sa message ko. Kasabay nun ay tumihil na din ang pagtama ng mga bato sa bubong. At gaya ng nangyari sa nag-doorbell ng nakarang araw, may narinig akong motor na dahan-dahang umaandar papalayo. Sa huli,
Hindi ko na lang sinabi ito sa pinsan ko dahil umaasa pa rin ako na coincidence lang ang lahat at lilipas din ito. Pero mas lumala pa. Isang umaga, nagdesisyon akong maglakad papunta sa bakery para bumili ng pandesal. Pagbukas ko pa lang ng pinto, ay sinalubong na kaagad ako ng kakaibang amoy. May tae sa loob ng gate, malapit sa mismong pintuan. Parang may humawak at inihagis mula sa siwang ng bakod. May bakas pa sa semento kung saan ito tumama bago bumagsak. Napahawak ako sa bibig ko. Hindi ko alam kung iiyak ba ako o masusuka. Hindi na ito coincidence. Wala naman akong aso o pusa. Hindi man ako eksperto. Pero yung amoy at hugis ng dumi ay mukhang hindi nanggaling sa hayop. Hindi na ito nakakatuwang prank. May taong sinasadyang gawin sa akin ito. Simula noon, bawat rider na makita ko sa kalsada ay naisip ko yung weirdong delivery rider na naghatid sa akin dito. Kapag sumisilip ako sa bintana, walang palyang eksaktong may dadaan na motor. Nakasuot ng pang-delivery uniform at sa bawat pagdaan nila, pakiramdam ko, sabay-sabay silang lumilingon dito sa bahay. Kahit hindi ko makita ang mga mata nila dahil sa suot nilang helmet, malinaw sa isip ko ang itsura ng kanilang mga muka. Bahagyang nakabukas ang bibig, kita ang namumulok na dilaw ng ngipin. Kahit saan ako pumunta, pakiramdam ko nakasunod sila sa akin. Isang beses, nagpunta ako sa palengke, 2 kanto lang ang layo mula sa bahay. Habang pumipili ako ng patatas, may motor na huminto sa tapat ng tindahan. Naka-delivery uniform ito. Hindi ito bumaba sa kanyang motor. Nakaupo lang at kunwari ay may pinipindot-pindot ito sa kanyang cellphone. Pero sigurado akong pasimple itong nakatitig sa akin. Habang naglalakad ako pa uwi, may biglang humarurot mula sa likod ko. Sa sobrang bilis ay muntik pa akong magip. Napasigaw ako, ngunit biglang natahimik nang nakita ko ang logo sa kanyang likod. Katulad sa suot ng mga delivery rider. Mabilis kong nilakad ang daan pa uwi, alerto sa kung anong susunod na mangyayari. Hindi ko na alam kung ilan sila o kung iisa lang ang taong gumugulo sa akin. Gusto ko nang magsumbong sa otoridad, pero hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin. May nangaharas sa akin, may nambato sa bubong, may nag-iwan ng pagkain, at may dumumi sa harap ng pinto. Baka pagtawanan lang nila ako. Wala naman kasi akong ebidensya. Pero bigla akong may naalala. Meron nga pala akong CCTV. Pagkarating sa bahay, mabilis kong chinek ang CCTV recordings. Kung may ebidensya ako, maipapakita ko ito sa barangay. Binuksan ko ang app sa cellphone ko at pinindot ang playback. Walang file. Tinignan ko ang settings. Memory card error. Corrupted ang memory card ko. Walang nakasave na video. Tinignan ko ang petsa ng huling nakasave. 1 linggo na ang nakalipas bago pa yung unang delivery sa akin ng weirdong rider. Nanlambot ang mga kamay ko. Hindi ko alam kung may pumasok ba sa bahay para galawin ng camera. Hindi ko na sigurado kung ano ba talaga nangyayari dito sa bahay. Sa isip ko lang ba ito o talagang may gumagawa ng mga kalukuhan dito sa akin. Isa lang ang sigurado ako. At iyon ay hindi ako makakapag-concentrate magtrabaho dito na may ganitong nangyayari. Kaya nagdesisyon akong tumuloy na lang muna sa pinsan ko at mag-report on-site. Pagkarating ng Lunes, maaga akong pumasok sa trabaho. Pinilit kong maging normal ang lahat. Sa biyahe pa lang, ilang beses akong nakakita ng mga nakamotor
na delivery rider. Dati, bawat helmet, bawat insulated box sa likod ng motor ay nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Pero ngayong umaga, tila manhid na ako. O baka pagod na lang ang utak ko sa kakaisip. Sa labas ng opisina, saktong may dumaan na naka-uniform na rider. Saglit siyang bumagal sa tapat ng building. Dati, lilingon ako agad pabalik. Pero ngayon, hindi ko na ito pinansin. Hindi lahat tungkol sa akin. Bulong ko sa sarili ko. Lumipas ang umaga ng mabilis. Nabaon ako sa reports, nag-check ng mga email at naging busy sa meeting. Unti-unting nawala ang kaba sa dibdib ko. Sa liwanag ng opisina, sa ingay ng mga keyboard at tawanan ng mga katrabaho ko, parang imposible ang lahat na nangyari nitong mga nakaraang linggo. Mag-aalas 3 ng hapon nang tinawag ako ng boss ko. Punta ka sa pantry. May kakaibang tono ang boses niya. Para ba siyang atat na may gustong sabihin sa akin? Pagdating ko roon, bumungad sa akin ang 2 kahon na nakapatong sa lamesa. 2 kwadradong kahon na parehong may pulang ribbon. Pamilyar sa akin ang box dahil madalas akong umu-order ng cake doon. Nakatayo ang boss ko sa gilid at abot tengang kanyang ngiti. Sa'yo daw yan, sabi ni Manong Guard. Birthday mo ba, Eric? Tanong niya. Parang may malamig na tubig na binuhos sa likod ko. Tapos na boss. Mahina akong sagot. Lumapit ang isa kong office mate. Uy, baka may secret admirer. May kung anong bumigat sa hangin. Nagpaalam sa akin ng boss ko na buksan na ang kahon. Hindi pa man ako nakakasagot ay ginupit niya na ang ribbon. Dahan-dahan niyang binuksan ang unang kahon. Isang bilog na vanilla cake ang laman nito. Makapal na puting icing ang nasa ibabaw ng cake. Sobrang kinis ng nakapaligid na icing na parang mag-aalangan kang kumuha dito. Sa ibabaw ay may nakasulat gamit ang pulang frosting. Congratulations. Nadagdagan ang bilang ng mga katrabaho kong dumating sa pantry. Congrats saan? Biro ng isa. Walang nakakaalam kung kanino ito galing. May maliit na card na naka-scotch tape sa gilid ng box. Simpleng papel lang ito. Parang pinila sa bond paper. Binasa ng boss ko ang nakasulat. For Eric. May naglalarong ngiti sa mga mata ni boss. Uy, baka may promotion ka nang hindi namin alam ha? O lilipat ka na ba ng company? Pabiro nito. Hindi ko alam ang magiging reaksyon. May kaunting nervyos akong nararamdaman. Pero sa dami ng tao sa paligid ko, sa liwanag ng pantry, sa aroma ng kape, nakakagutom na amoy ng mainit na instant noodles, pinilit kong isipin na baka sa kakilala ko talaga galing ito. Minsan na akong pinadalhan ng ate ko ng isang kahon ng empanada dito sa opisina noong nagsisimula pa lang siya sa kanyang business. Hiwain natin. Masayang aya ng boss ko habang hawak ang plato at kutsilyo. Malinis ang pagkakahiwa ng kutsilyo sa cake. Sunod ay inilagay ni boss ang malaking slice sa kanyang plato. Sa kanyang paghiwa ay may naiwang icing sa kanyang daliri na agad niyang sinipsip. Sumunod na kumuha ang 2 kong katrabaho. Nakangiti silang nagpapasalamat sa akin. Bumalik sila sa kanilang upuan. Dala-dala ang kanilang mga platong may maliit na hiwa ng cake. Sunod-sunod nang kumuha ang iba kong katrabaho hanggang sa halos 1/4 na lang ang natira sa cake. Masarap ha? Sabi ng isa habang umumuya. Tahimik akong nakatingin sa kanila. Hoy, ikaw may-ari niyan, kumuha ka na. Huwag ka na mahiya, kung gusto mo buksan mo yung isang box. Dagdag ng isa. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin. Siguro
Ayaw kong magmukhang killjoy sa harap nila. Kumuha ako ng payat na maliit na slice. Isang manipis na hiwa, pero dinagdagan ko ito ng icing na palaman sa loob. Isinubo ko ito. Namilog ang aking mga mata dahil tama nga sila. Masarap at saktong-sakto lang ang tamis ng cake. Ninuya ko ito ng dahan-dahan at ninamnam ang lasa nito. Doon ay meron akong naramdaman. Parang may kakaibang tekstura. Hindi ito yung namong arena. Hindi naman ito namong asukal. Parang may maliit na hibla sa loob. Parang may gumagalaw. Napatigil ako bigla. Baka naman sa isip ko lang. Ngumuya ulit ako at doon naramdaman kong may kumibot sa dila ko. Parang may maliit na bagay na pumipitek. Napatingin ako sa hawak kong slice. Sinuri ko ito ng mabuti. Sa loob ng sponge, sa pinakaloob na parte ng cake, ay may maliit na puting tuldok. Sa una, akala ko bula ng cream, pero unti-unti silang lumilitaw. 1, 2, 10, at mas higit pa. Lahat sila ay gumagalaw. Parang may humihinga sa loob ng cake. Sa natirang cake ay may manipis na bitak na nabuo sa gilid, at mula roon ay may sumilip. Isang maliit na maputing ulong gumagalaw. Sumunod pa ang isa at isa pa, hanggang sa parang may umaalo na sa loob ng cake. Doon na ulit namilog ang aking mga mata at napabalikwas sa aking nakita. Dahil doon sa loob ng cake ay pinupugaran ito ng daan-daang puting uod. Nagsisiksikan sila palabas. Nagsasayaw na parang kiti-kiti. Parang enjoy din sa icing na nilalangoyan nila. May ilan sa kanila ang wala na sa cake. Dahan-dahan kong ibinaba ang tingin ko. Si boss, may kalahating nguya pa sa bibig. Tawa ito ng tawa habang nakikipagkwentuhan sa katabi niya. Kuha lang ito ng kuha sa cake sa plato niya nang hindi ito tinitignan. Napasigaw ang kanyang katabi nang makita ang gumagalaw sa gilid ng labi niya. Isang puting uod ang sumilip mula sa baba ng kanyang gilagid. Dumulas ito pababa at nahulog sa plato niya. Isa-isa silang nagsigawan at nagkagulo. Napatigil ang boss ko sa pagkain at tumakbo sa lababo para sumuka. Pilit niyang inilalabas mula sa kanyang tiyan ang kanyang kinain dahil nakita kong sinusundot niya ang kanyang alangala. Yung isa kong office mate napahawak sa lalamunan niya. May gumagalaw. May gumagalaw. Hindi niya natapos ang sasabihin. Mabilis itong tumakbo sa CR sa dulo ng pantry. Sarado ang pinto, pero rinig na rinig sa kinauupuan ko ang malakas niyang pagsuka. Yung isa ko namang katrabaho, nanginginig at punong-puno ng luha habang iniluluwa ang inunguya sa tissue. Bigla kong naramdaman ang paggapang sa aking lalamunan. Isang malamig na nakakarindi at madulas na pakiramdam. Parang may buhay na bagay na sumasayaw padulas pababa. Pwersahan kong inubo ang uod na patuloy na naglalakbay sa loob ng aking leeg. Pwersahan kong inubo ang uod na patuloy na naglalakbay sa loob ng aking leeg. Ang mga ugat sa aking sentido ay halos pumutok na. Ang aking mga mata ay namumula at nagluluha. Ngunit kahit anong ubo ay bigo akong mailuha ito. Sa mesa, patuloy ang paggalaw ng cake. Hindi na ito mukhang pagkain. Isa na itong buhay na masa
ng puting gumagalaw na uod. May ilan ang nahulog sa sahig at gumagapang papunta sa paanan namin. Pumasok si Manong Gert na inutusan kaming lumabas ng pantry. Sa labas niya, may isa pang security guard ang umalalay sa amin papuntang klinik. Nabalitaan ko na lang, ilang araw pagkabalik ko sa opisina ay nag-imbestiga ang security at HR. Pinanood nila ang CCTV nung araw na nangyari ang insidente. Sa na-record na footage ay kita ang isang lalaking nag-deliver ng cake. Sa labi niya lang iniwan ng cake kaya hindi na siya pinagtanggal ng helmet. Dahil doon, hindi masyadong makita ang mukha nito. Kampante naman ang gwardiya dahil naka-delivery uniform ito at ordinaryo na ang ganito. Halos araw-araw naman daw kasi ay may dinideliver sa lobby. Chinek din nila yung motor pero hindi makita ng malinaw ang plate number. Pinakita sa akin ng screenshot ng mukha ng rider nang tumitig ito sa isa sa mga CCTV. Kahit malabo ang kuha, hindi ako magkakamali sa kanyang tindig. Ang kanyang nalilitong tingin habang bahagyang nakanganga ang kanyang bibig at nakalitaw ang kanyang mga ngipin. Suot ang pamilyar na delivery uniform. Siya nga yung weirdong lalaking nag-deliver sa akin. Habang umuusad ang investigasyon ay may lumabas ding ibang detalye. Yung empleyado palang naka-leave nung pinaayos sa akin ni boss yung mga documents. Hindi pala siya naka-leave talaga. Tinanggal pala siya sa trabaho dahil sa sumbong ko. Nahuli ko kasi siyang nagve-vape sa CR at madalas tulog sa trabaho. Ilang beses ko na siyang pinagsabihan hanggang sa nagsumbong ako sa boss ko dahil lahat ng dokumentong dumaan sa kanya ay mali-mali ang nakalagay dahilan ng pagkawala ng mga kliyente namin. Suspendido lang dapat siya pero may iba pa akong katrabahong nagsumbong sa pagiging paladikit at palahawak daw niya kapag kinakausap niya ang mga babae. At ang rider na naghatid ay napag-alamang kapatid pala niya. Hanggang doon lang yung ibang impormasyon na kwento sa akin ng boss ko. Hindi ko alam kung alin doon ang totoo o gawa-gawa lang niya. Pero may isang detalye siyang hinabol na nagpatindig ng aking balahibo. Maswerte-swerte pa daw kami dahil yung box ng cake na binuksan namin ay ganoon ang laman. Pagkatapos niyang sabihin yun ay may pangangasim sa kanyang muka. Para ba siyang nasusuka sa pag-alala? Pero nagpatuloy ito sa kanyang sinasabi. Dahil yung isang kahon ay cake din ang laman. Pero sa loob nun ay hindi ito siksik ng uod, kundi mga maliliit na karayom. Daang-daang karayom. Napalunok ako sa aking nanunuyot na lalamunan nang narinig ko ito. At hanggang ngayon, wala pa rin akong lakas ng loob tumikim ng cake. Dalawang taon na akong naglalako ng balot. Nagsimula ako nung pumwesto sa labas ng bahay namin sa Tondo dati. Nung may nagreklamong kapitbahay dahil gusto niyang siyang magtinda, binuhat ko ang basket ko at naglako ng naglalakad. 2 taon pagtapos nun, nakaipon ako ng pambili ng second hand na bisikleta. Mas lumawak ang nalalakuan ko, mas dumami ang nabibitbit kong paninda. Ilang taon pang nagdaan sa aking pagtitinda ay napagtapos ko sa kolehiyo ang 2 kong anak. Nakapag-ipon ng pangdaw ng bahay sa Bulacan at ngayon
ay mayroon na akong motorsiklong ginagamit sa paglalako. Kaya napakalaki ng utang na loob ko sa balot at sa hanap buhay na ito. Pwede naman na sana akong huminto dahil ang sabi ng anak ko ay siya na ang bahala sa akin. Mag-alaga na lang daw ako ng itik. Pero parang hindi ako mabubuhay nang hindi ako nakakapaglako. Para bang dumadaloy na ito sa aking dugo. Gaya ng lahat ng hanap buhay o negosyo, minsan panalo o minsan may talo rin sa pagbabalot. Naranasan ko na iyan sa aking pagtitinda. May oras na uuwi ako ng walang kinita. May oras din na papakyawin kaagad ang tinda ko nang wala pang isang oras sa daan. Laking pasasalamat ko na lang dahil wala pa akong naranasang ma-hold up, manakawan, o kaya naman makasagupan ng bayolenteng tao sa daan. Inaalagaan siguro ako ng aking anghel, o kaya naman ay nakatsamba lang na maligtas. Pero may isang karanasan sa akin na may hatid na kakaiba sa aking pakiramdam. Hindi ko masasabing nakakagalak o nakakasaya. Hindi ko din masasabing nakakatakot ito. Siguro, mas nagbukas ng ito sa posibilidad na hindi lang tayong mga tao ang importante sa mundo. Dahil bukod sa tao, may hayop, may halaman, at alam kong meron pang ibang uri ng nilalang na kasama natin na hindi natin alam. Nangyari ito nung bago pa lang kami sa Bulacan. Hindi ko na matandaan yung eksakong petsa. Hindi ko pa ganun kabisado ang buong lugar. Pero yung mga lugar na kalapit ng barangay namin ay pamilyar na ako. Pagkalipat pa lang namin ay naglako na ako at mabait naman yung kasabayan kong nagtitinda ng balot na si Mang Robert. Dahil wala sa kanya, kahit sabay kaming magtinda sa isang barangay o subdivision, kahit sabay pa daw kami ng oras ay walang problema sa kanya. Siya pa nga yung nagturo sa akin sa murang supplier ng balot malapit sa tinitirahan ko. Mula Lunes hanggang Linggo, gabi-gabi akong naglalako. Paikot-ikot lang sa mga barangay, subdivision, terminal, at hinahanap ko din yung lugar na may nagiinuman. Bisikleta pa lang din ang gamit ko nung nangyari ito. Meron akong pinasadyang cooler na lagayan ng balot sa likod. Yung cooler ay nilagyan ko din ng kutsyon yung dibisyon, kaya kahit malubak ay walang nababasag na balot. Karaniwan, meron na talaga akong rutang dinadaanan pa uwi. Maliwanag at patag ang daan dito. May mga bahay at mga maliliit na shop na bukas magdamag. Ito yung daan na ligtas para sa akin dahil may mga taong gising pa kahit hating gabi. Pero nung gabing iyon, pagdating ko sa kanto ng kalsada, may nakalagay na harang at hindi ako makadaan. May malaking karato lang nakasabit sa gitna. Road closed. Ongoing construction. Tinambakan ng graba ang gitna ng kalsada. May backhoe nakaparada doon sa kanto. Kahit bike ay hindi makakadaan dito. Pwede naman akong maglakad sa gilid at buhatin yung bike. Pero medyo makitid yung daan at medyo may kabigatan yung bisikleta ko. Wala akong choice. Kailangan kong umikot at dumaan sa kabilang ruta. Yung lumang daan sa tabi ng dating bukirin. Ayoko sana roon dahil tahimik masyado. Pero bigla kasing sumama yung tiyan ko at gusto ko nang makauwi agad. Nadaanan ko na ito dati yung kakalipat pa lang namin dito sa Bulacan. Damuhan pa ang lugar na iyon noon. Pasyalan kapag hapon dahil maraming puno at mahangin. Tanging amoy ng lupa at damo ang malalanghap mo. Ngayon, tinambakan na ito. May mga bakal nang nakausli sa lupa. May mga hollow blocks na nakasalansan. Gagawin na raw itong subdivision. Doon lang sa may construction site ang may ilaw. Sa likod na daan ay walang street light. Ilaw lang ng bike at ng buwan ang naging gabay ko para maiwasan ang lubak. Habang binabaybay ko ang daan,
naging mas malamig ang hangin doon kaysa sa ibang lugar. Napakatahimik dahil sa araw lang may gumagawa sa construction. Walang ingay ng tao, pati kahol ng mga aso ay hindi na umaabot dito. Sa gitna ng madilim na bahagi ng kalsada, may nakita akong bilog na bato sa gilid. Pumukaw ito ng atensyon ko dahil siya lang nag-iisang kakaiba doon sa mga nakapalibot na pandak na damo sa gilid. May kalakihan ng batong ito. Abot sa dibdib ko ang taas kapag nakatayo ako. Nagpatuloy ako sa aking pagpidal ng bisikleta. Hanggang sa paglagpas ko roon sa may malaking bato, biglang may isang malakas na sigaw. Direkta sa tenga ko. Parang may bibig nakadikit sa mismong tenga ko at doon sumigaw. Napapreno ako ng biglaan. Halos madulas ang gulong ng bisikleta ko sa buhangin. Dahil sa nakagawian, kapag may tumatawag ng balot, hinanap ko kung saan ito nanggaling. May bibili, ang dikta ng isip ko. Nagpaikot-ikot ako ng tingin. Baka may nalagpasan akong taong nakaupo sa damuhan o kaya naman ay sa construction site. Pero walang tao sa paligid. May mataas na pader sa gilid ng ginagawang subdivision, kaya imposibleng makita nila akong dumaan. Mas lalong tumahimik ang paligid. Parang pati ang pag-ihip ng hangin ay tumigil. Balot po. Mahina kong bulong. Walang sagot. Nabaling yung mata ko doon sa may bilog na bato. At may napansin akong kakaiba. Napansin kong may nakausli sa likod nito. Isang maliit na figura. Parang may nakasilip. Hindi sapat ang liwanag ng buwan dahil hindi ko maaninag kung sino ito. Baka ibon lang, sabi ko sa sarili ko. May mga ibon na nanggagaya ng boses. Nakahinga ako ng maluwag, pero nanumbalik ang kaba nang maisip na hindi naman ako sumigaw ng balot. Bahagyang gumalaw ang maliit na figura. Dahan-dahan na parang ingat na ingat sa kanyang galaw. Parang nakaupo lang ito sa likod ng bato. Inalis ko sa pagkakatali ang flashlight na nakasabit sa bike ko. Nanginginig ang kamay ko habang dahan-dahan kong itinututok ang ilaw sa may bato. At doon ko siya nakita ng mas malinaw. Hindi ko alam kung paano ko siya ilalarawan. Maliit ang katawan at napakapayat. Pero ang ulo, mas malaki kaysa kanyang katawan. Ang mukha niya ay kasing laki lang ng itlog ng balot. Namumula ang kulay nito. Wala itong suot. May maliliit na mata katulad sa tao. May dalawang tengang nakausli. May ilong na kaparehas din sa tao. At ang kanyang bibig ay parang nakangiti sa akin. Yung ngiti niya ay katulad sa ngiti na may hatid na magandang balita. Yung tipong alam mong may maganda siyang alam na hindi mo alam. Hindi ngayon. Hindi pa ikaw. May boses akong narinig. Hindi ko matandaan kung galing sa kanya o naisip ko lang. Hindi ko siya nakitang nagbukas ng bibig, pero parang may narinig ako at naintindihan sa nais niyang sabihin. Dahan-dahan itong tumalikod na parang sinususi ang manika. Huminto ito kung saan katapat niya yung ginagawang subdivision. Nanatili lang itong nakatayo habang nakatitig doon. Pagkatapos ay isa-isang sumunod na nagsulputan na parang kabuti yung mga ulo ng katulad doon sa maliit na nilalang. Napakarami nila pero hindi ko makita ang kanilang muka dahil nakatalikod ito sa akin at nakaharap sila sa may ginagawang subdivision. Wala akong naramdamang kaba o takot. Hindi ko ramdam
na ako'y nasa panganib. Pero alam ko sa sarili ko na kailangan ko nang umalis at iwan silang payapa sa kanilang ginagawa. Nakauwi ako sa bahay ng ligtas at himalang nawala rin ang sakit ng aking tiyan. Nakatulog ako ng mahimbing at ni minsan hindi sila sumagi at nagpagulo sa isip ko. Kung iisipin, parang yung gabi na yun lang ako nakatulog ng napakahimbing. Ilang linggo ang lumipas habang ako'y naglalako. May nakasalubong akong bagong muka na nakabisikleta na naglalako rin ng balot. Pamilyar sa akin ang muka at ang bisikleta nito, pero hindi ko pa siya nakita dati. Nakipag-usap ako sa binatilyo at tinanong kung bago lang ba siya dito. Sinabi ko rin sa kanya na walang problema sa akin kahit parehas kami ng ruta o parehas ng lugar na pagtitindahan. Sinabi niyang matagal na raw sila sa lugar na yon, pero ngayon lang siya nagtinda ng balot kasi hindi na makakapagtinda ang tatay niya. Doon ko napagkonekta ang lahat, kaya pala pamilyar ang bike dahil yun ang bike na gamit ni paring Robert. Teka, anak ka ni Robert? Tanong ko sa binatilyo. Opo, tahimik na sagot nito. Matagal ko na hindi nakakasabay si papa mo ah. May iba na siyang trabaho? Tanong ko. Napatingin sa baba ang binatilyo at may bakas ng lungkot sa mukha nito. Wala na po si papa. Last week pa. Sambit nito. Si Robert? Kailan pa? Nanlaki ang mga mata ko sa narinig. Nung nakaraan lang nakita ko pa siya. Ano nangyari? Tanong ko. Nabagok po siya nung dumaan sa ginagawang daan. May hindi sila tinakpan dun sa gilid kaya nahulog yung isang paa niya. Tapos tumama po yung ulo niya sa bato sa gilid. Buhat-buhat niya kasing bike kaya hindi niya napatigil ang binatilyo at nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Hinawakan ko ng mahigpit ng balikat nito at humingi ng paumanhin dahil hindi ako nakadalaw. Nag-abot din ako sa kanya ng maliit na halaga. Nagpaalam ang binatilyo at sumakay sa kanyang bisikleta. Hindi pa rin ako makapaniwala sa narinig. Habang pauwi ako ng bahay, ay may nadaanan akong bilog na bato katabi ng mga hollow blocks sa labas ng isang bahay. At hindi ko maiwasang balik ang alalahanin yung sinabi sa akin ng maliit na nilalang. Hindi ngayon, hindi pa ikaw. Hanggang sa makauwi ako sa bahay, patuloy na naglalaro sa isip ko. Kung naglakad kaya ako at binuhat yung bike at dumaan sa saradong daan, nandito pa kaya ako sa mundo? At si Mang Robert naman ang nag-iisip ng iniisip ko ngayon.